Magandang araw po sa inyong lahat. So naway nasa mabuti kayong kalagayan dyan. So ngayong araw, pag-usapan natin ang tungkol sa tinatawag na policing strategy. Alam nyo, may dalawang terminology ginagamit dito. Yung tinatawag na crime prevention and crime suppression. So ano ba talaga ang pagkakaiba ng dalawang terminology ito? So kung gusto nyo malaman, maunawaan, o maintindihan ang distinction between crime prevention and crime suppression, para sa inyo ang video na to. Okay, so before po tayo magpatuloy sa ating content ngayon tungkol sa crime prevention and crime suppression, gusto ko munang maintindihan natin ang tinatawag na krimen. Ano bang crime? Crime, it is a generic term used as an act or omission punishable by law. Ibig sabihin, yung ating government ay gumagawa ng batas upang yung mga mamamayan natin ay sumunod sa sistema ng batas ukol dito. So kung mayroon mang paglabag or violation yung membro ng pamayanan, ay dapat nating silang hulihin dahil nagkasala sila sa ating saligang batas. Pero tandaan natin ito. If yung mga mamamayan natin ay gumawa ng isang bagay, gaano man ito kasama or mali, pero hindi nakasulat sa ating saligang batas, ay hindi natin pwedeng hulihin. Sabi nga nila, nullum crimen, nulla poena sine lege. It means there can be no crime or no penalty except the law prescribed. So now, punta tayo sa tinatawag na crime prevention. Ano bang ibig sabihin nito? It is an act to be done in order that the crime could not be happen. Meaning, yung krimen is hindi pa nagagawa, hindi pa nangyari, or hindi pa nagaganap. So ano yung mga strategy na dapat gawin ng ating mga law enforcement agency, particularly yung Philippine National Police, to reduce and to eliminate the commission of crime in our community? Alam nyo, mayroon tayong tinatawag na triangle of crime, no? So ano po yung triangle of crime? Una, yung intent or motive. Pangalawa, yung instrumentality or capability. At yung pangatlo is opportunity. Alam nyo, kung mapigilan natin kahit isa lang sa mga ito, ay malaki pong posibilidad na wala pong krimen na maaring maganap o magaganap. Kaya nga ang ating mga kapulisan ay gumagawa ng mga strategy, means and ways in order to reduce the commission of crime. So kaibigan, ano yung mga strategy na ginagawa ng ating mga kapulisan to reduce and to eliminate the commission of crime? Una po, yung tinatawag na mobile patrol or pagkandak ng beat patrol. This is a theory of omnipresence. Ibig sabihin, yung pulis is nakikita ng mga mamamayan na may pulis sa lugar. At the same time, ay nakikita rin ng mga perpetrator or mga tao na maaring gumawa or gagawa ng isang krimen. So in that point, ay magkaroon ng lack of opportunity on their part not to commit the offense or crime because mayroong presence ng pulis sa lugar. In other words, there is a great possibility na yung mga perpetrators ay hindi gagawa ng krimen dahil mayroong presence ng pulis in that particular place. Ano pa? Yung checkpoint is also part of crime prevention. Kasi aside from issuing citation tickets sa mga traffic violators or sa mga motorists, is we also reminded them na mag-ingat sa pagmamaniho ng kanilang mga sasakyan as a safety precaution to prevent traffic accident. Ano pa? Yung mga security survey or pagkandak ng security inspection sa mga vital installation within the jurisdiction. So ano yung mga vital installation na tinatawag? Yung mga tulay, yung mga cell site,
at yung mga bangko. During the conduct po ng mga security survey and inspection, we also reminded them, yung mga staff, most especially yung mga security guard, to establish alertness, extra vigilant, to avoid sabotage, harassment sa kanilang mga binabantayang establishments. Lastly, yung function ng ating mga police community relation personnel or yung ating PCR personnel. Alam nyo, napakaganda yung function ng PCR. Ano yung mga function nito? Like distribution of flyers, conduct symposium, conduct seminar, training, and other awareness and development activity po sa community. Napakaganda ito kasi we gain confidence, trust to the public. Tandaan po natin, community itself plays an important role in crime prevention. At makapagbigay ito ng impact sa community to be updated po sa ating guidelines, protocols, procedures, rules and laws po ng ating saligang batas. Why? Because yung crime prevention ay hindi lang po trabaho ng police or other law enforcement agency. This is an everybody's concern. Yung successful ng crime prevention ay nakasalalay po sa lahat ng sangay ng komunidad. Now, I hope na intindihan natin ang ibig sabihin ng crime prevention. Punta tayo sa tinatawag na crime suppression. Ano bang ibig sabihin nito? Pag sinabi nating crime suppression, the crime is already exist. May nangyaring kriminal. So ano mo yung mga strategy, means and ways na dapat gawin ng ating otoridad to stop the commission of crime? Now, one of the best example is bypass operation. Now, pag may na-receive na information yung mga police natin or operative natin na mayroong bintahang magaganap sa particular na lugar. So, thereafter, yung police natin or yung tinatawag na pusher buyer is mag-contact sa asset and there will be a planning na magaganap. So, makipag-transaction yung pusher buyer at saka yung asset sa target person, no? When the transaction will become consummated, that's the time po na magpapakilala na yung police, yung pusher buyer na pulisya. At saka, it will effect the arrest. So, yung actual na pag-commit ng crime is maaring masuppress natin sa pamagitan ng pag-aresto. So meaning, inaresto natin ang tao kasi mayroon siyang paglabag sa ating saligang batas. At tandaan natin, yung crime suppression ay hindi lamang sakop yung tinatawag na arrest and investigation. Sakop ito ng ating 5 haligi ng ating criminal justice, the 5 pillar of criminal justice system. Kaya nga sinasabi na yung criminal justice system natin is the machinery or instrumentality for crime suppression. And it deals with the arrest, investigation, trial, and punishment of the offenders. So bibigyan ko kayo ng essence ng flow ng ating criminal justice. Ito po yun. Let's say mayroong nagaganap o naganap na krimen. Kasi yung krimen serve as the fuel of the machinery ng ating criminal justice system upang ito'y mag-operate or mag-function. So let's say mayroong krimen na naganap sa isang komunidad. So yung police is mag-conduct ng investigation, arrest, location of the suspect and witnesses. After that, iipunin niya ng police lahat ng mga ebidensya at i-file sa next pillar ng ating criminal justice system, yung tinatawag na prosecution. So, yung prosecution is mag-establish po ng prima facie or sufficient evidence
if there is a probable cause to believe that the crime is committed. Pag na-establish ni fiscal or ni prosecutor na mayroong sufficient evidence or probable cause, he will make a information and file with the court. Then the judge will evaluate the complaint and information based on his discretion. So magkakaroon po yan ng mga hearings, both parties. Now, after that, if the complaint and information is nagkaroon po ng tinatawag na sufficient evidence or probable cause to believe that the accused is probably guilty thereof, then the judge po will make a judgment. He will sentence of a penalty. It's either imprisonment or a fine. Let's say, mayroon siyang kaparusahan ng pagkakakulong ng 5 taon. So, saan siya pupunta? So, he will be going to the correctional pillar of our criminal justice system. It's either po sa BGMP or sa Bureau of Correction. Tandaan po natin yung modern approach po ng ating mga correctional institution is more on reformation, recorrection, and reintegration. So that po yung mga inmates is ma-realize nila ang kanilang mga kasalanan. At kung sakaling dumating yung pagkakataon na matapos nila yung kanilang penalty, service of penalty, is they will be back to the community as law-abiding citizen. Kaya nga, as a member of the community, we have to be responsible enough. Yung mga ex-convict natin, we have to accept them. Kasi yung kanilang kasalanan nila noon is napagdusahan na nila sa loob ng bilangguan. So guys, malaki po yung contribution natin sa mga ex-convict. Kasi sometimes, nakasalala yung kanilang renewal, yung kanilang total reformation. It's either they will commit another crime as a recidivist or they will become a law-abiding citizen kasama ang kanilang pamilya at mahal sa buhay.